Kaibigan, paano kung sa loob lang ng ilang linggo, mahigit 3,000 buhay ang biglang mawala? Hindi ito pelikula. Hindi ito kwento. Ito ay realidad. Isang bansa ang nagising sa tunog ng pagsabog. Isang buong populasyon ang napilitang tumakbo. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nilang mabuhay. At ngayon, 3,375 na ang kumpirmadong patay. Tanong, ito ba ay digmaan lang? O isa na itong trahedyang hindi na kayang kontrolin? Ang simula ng lahat. Nagsimula ang lahat sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran, United States at Israel. Matagal nang may alitan, mula sa usaping nuclear hanggang sa kapangyarihan sa Middle East. Pero noong mga huling buwan, hindi na ito basta tensyon. Ito ay naging gera, sunod-sunod na airstrikes, missile attacks, at walang tigil na gantihan. Sa loob lamang ng ilang araw, daan-daang buhay agad ang nawala. Mga pag-atake na yumanig sa Iran. Ayon sa mga ulat, tinarget ng mga pag-atake ang mga military bases, oil facilities, strategic locations. Pero ang mas nakakagulat, maraming tama ang napunta sa residential areas, mga bahay, mga ospital, mga paaralan. Hindi na naiwasan ang collateral damage. And dito nagsimula ang tunay na trahedya. Mga sibilyan ang pinakamalaking biktima. Habang nagpapatuloy ang digmaan, unti-unting lumilinaw ang isang masakit na katotohanan. Mga ordinaryong tao ang pinakaapektado. Mga pamilya na natutulog lang. Biglang nagigising sa pagsabog. Mga bata na dapat nag-aaral. Napilitang tumakbo para sa buhay nila. Sa mga naunang ulat, sinabi na, mahigit 1,000 ang unang namatay. Umakyat sa 2,000 plus habang tumatagal. Hanggang sa umabot na ngayon sa 3,375 deaths. Isang numero, pero bawat isa ay may kwento. Bakit lumalala ang sitwasyon? May ilang dahilan kung bakit patuloy ang escalation. Una, strategic control, lalo na sa Strait of Hormuz. 2, nuclear tensions, hindi nagkakasundo ang mga bansa. 3, regional alliances. Nadadamay ang ibang grupo at bansa. Habang tumatagal, lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Hindi na lang ito laban ng dalawang bansa. Isa na itong regional crisis. Nabigong kapayapaan. Nagkaroon ng pag-asa. Nag-usap ang US at Iran para sa ceasefire. Pero matapos ang mahigit 20 oras na negosasyon, nabigo. Hindi nagkasundo sa nuclear program, control sa oil routes, military presence, at dahil dito, bumalik ang banta ng mas malalang digmaan. Epekto sa buong mundo, hindi lang Iran ang apektado. Kapag may gulo sa Middle East, apekto sa buong mundo. Tumataas ang presyo ng langis. Nababahala ang mga bansa. Lumalawak ang tensyon. Isang maling hakbang, pwedeng magdulot ng mas malaking digmaan. Mga kwentong hindi naririnig. Sa likod ng mga numero, may mga kwento na hindi natin naririnig. Isang ama na nawalan ng pamilya. Isang bata na nawalan ng tahanan. Isang komunidad na tuluyang naglaho. Ito ang realidad ng digmaan. Hindi lang ito strategy o politika. Ito ay buhay ng tao. Ang katotohanan sa likod ng numero, ang bilang na 3,375 ay hindi pa final. Ayon sa mga eksperto, marami pang hindi natatagpuan. May mga hindi pa nakikilala. Patuloy ang rescue operations. Ibig sabihin, posibleng mas mataas pa ang totoong bilang. Propaganda laban sa reality. Sa panahon ng digmaan, hindi lahat ng impormasyon ay malinaw. May kanya-kanyang narrative ang bawat panig. Kaya mahalaga ang fact-checking, multiple sources, critical thinking. Dahil sa gitna ng gulo, ang katotohanan ang unang nawawala. Ano ang posibleng mangyari? 3 posibleng direksyon. 1.
mas lumalang digmaan. 2. Partial ceasefire. 3. Total peace agreement. Pinakamalabo sa ngayon. Pero sa ngayon, nasa edge pa rin ang sitwasyon. May pag-asa pa ba? Oo, pero mahirap. Kailangan ng diplomasya, kompromiso, and political will. Kung wala nito, posibleng mas dumami pa ang biktima. Ang papel ng social media sa digmaan sa panahon ngayon, hindi lang sa battlefield nangyayari ang laban. Nasa social media na rin. Sa bawat video na kumakalat, sa bawat larawan ng pagsabog, at sa bawat post na nagiging viral, nabubuo ang opinyon ng mundo. Pero may problema. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. May mga lumang videos na ginagamit muli. May mga edited clips para magmukhang mas matindi ang sitwasyon. At may mga balitang sadyang pinapalabas para manipulahin ang emosyon ng tao. Kaya sa gitna ng digmaan, ang social media ay naging sandata, plataporma. Minsan, kasinungalingan at tanong. Ikaw ba ay naniniwala agad sa lahat ng nakikita mo? Ang epekto sa mga karatig bansa. Habang tumitindi ang sitwasyon sa Iran, nanganganib ding madamay ang mga karatig bansa. Mga bansang malapit sa conflict zone ay naghahanda ng kanilang militar, pinapalakas ang kanilang depensa, at naglalabas ng evacuation plans. Dahil kapag lumawak pa ang gulo, hindi na ito kontrolado. Posibleng mas maraming bansa ang sumali. Lumawak ang digmaan. Maging isang mas malaking global crisis. Isang spark lang. Pwedeng maging apoy na hindi na mapapatay. Ang kinabukasan ng Middle East. Ang Middle East ay matagal ng sentro ng tensyon. Pero ngayon, nasa isang critical itong yugto. Kung magpapatuloy ang ganitong situation, maaaring magbago ang political alliances, maapektuhan ang global oil supply, tuluyang ma-destabilize ang rehiyon. And kapag nangyari iyon, hindi lang ito problema ng Iran or Israel. Ito ay magiging problema ng buong mundo. Dahil ang epekto nito abot hanggang ekonomiya, seguridad at kapayapaan. Habang pinapanood mo ang video na ito, may mga taong naghahanap pa rin ng nawawalang mahal sa buhay, umiiyak sa gitna ng wasak na tahanan, at umaasang matatapos din ang bangungot na ito. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero may kontrol tayo sa kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo maniwala, at kung paano tayo makialam sa katotohanan. Sa mundong puno ng ingay, maging isa ka sana sa mga taong naghahanap ng totoo. Dahil sa huli, ang kaalaman ay hindi lang kapangyarihan. It ay responsibilidad. Kaibigan, 3,375 na buhay. Hindi lang numero, kundi mga taong may pangarap, pamilya at kwento. At habang pinapanood natin ito mula sa malayo, may mga taong patuloy na lumalaban para mabuhay. Ang tanong ngayon, hanggang kailan ito matatapos? At ilan pa ang kailangang mawala bago tumigil ang lahat? Kung gusto mo ng ganitong klaseng updates, please like, comment at subscribe para manatili kang updated sa mga nangyayari sa mundo. Dahil minsan, ang isang impormasyon pwedeng magbukas ng mata ng marami.